Kaya ngayon pa man, advance na lang, maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, ito ang topic natin. Well, mag-arithmetic ulit tayo. Kasi next week dapat filing na of COC. Marami pa rin sa mga FB pages tsaka mga vloggers. Okay lang naman yun. Again, sinasabi ko okay lang po yun. Opinion po nila yun. Pero ang opinion natin ngayon, mag-arithmetic tayo. Dapat, next week, today September 24, tatanggalin ko yung weekend ha. 4 days to go na lang, October 1 na. So, that's September 24 ngayon, 25, 26, 27, 28, weekend, 29, 30, 1. So, 4 days, September, 1 day na lang, October 1 na, filing na ng Certificate of Candidacy. So, dapat ngayon, kung umiiral yung dating Republic Act at kung umiiral na batas, December 1, 2025, hawak nyo na dapat yung Certificate of Candidacy, yung form. At sabay-sabay niyong ginagawa, the usual po nating ginagawa yan, mga kagawad, mga kapitan. Nagpapapicture na tayo, at finifill up na natin, at advance na nating, between October 1 to October 7, kung anong date na mapili ninyo, whether first day o second day, yun na yung preparasyon. At ang preparasyon yung parang fiesta, alam niyo yan kagawad, alam niyo yan kapitan. Festive atmosphere po yan. Pupunta ho kayo sa COMELEC office. Sa amin kasi ang COMELEC office namin ay nasa City Hall ng Parañaque. Naandun ho, katabi ng building. So talagang sa amin fiesta sapagkat kanya-kanyang matcha yan. Dalaan ng mga tao, although bawal yun. Pero hindi mo may iwasan na may mga drums, may mga banda, may nandyan yung mga supporters natin, nandyan yung uniform colors natin. Halimbawa, kami noon ay white. Ang kalaban namin halimbawa ay green, blue, red. Lahat nandyan yan. Tapos sigawan, masaya. Hindi naman nag-aaway, no? Masayang atmosphere. At syempre, pagka-file, kanya-kanyang picturan. At kanya-kanyang post na sa Facebook. I have filed my Certificate of Candidacy for Kagawad, for Kapitan, blah, blah, blah. Tulungan niyo po ako, blah, blah, blah. At ngayon pa lang, ngayong araw na itong araw na ito, dapat nagpe-prepare na ang preparation na committee ninyo group kung anong gagawin kung magfa-file na nga kayo next week. Di ba? So, hindi ko maintindihan kung bakit pinipilit ng marami na tuloy ang eleksyon because supposed to be dapat next week ang filing. Ito ang gawin ninyo. Pumunta ho kayo sa COMELEC at humingi kayo ng Certificate of Candidacy form. At doon nyo malalaman kung matutuloy ang December 1, 2025. Because ang umiiral na nga po ay November 2, 2026. Now, marami kasi nag-i-insist, ay naku, ayaw mo talaga matuloy, kagawad, blah blah blah. Hindi, ito ang news ngayon Kaya nagbabalita na naman tayo ng news Kung may news na tuloy, hindi na lang i-report natin. So, ito ang umiiral kasi ng mga news. At ito umiiral ng mga arithmetic nating mga dates. So just remember, today is September 24. We have 4 days. Gawin mo ng 5, gawin mo ng 1 week. October 1 na, hawak mo na dapat ang Certificate of Candidacy form mo. Pero hanggang ngayon, walang nire-release ang COMELEC na any announcements regarding the filing of the COC next week, October 1. Wala ni isang nanggagaling sa bibig ni Boss George na matutuloy ang filing of Certificate of Candidacy. Ano ho ba ang ibig sabihin nito? Diba? Kasi wag na muna tayo dun sa unconstitutional. Mabagal kasi ang Supreme Court. Mabagal talaga magdesisyon yan. Let's just say na bukas nagdesisyon. Mirakulo, nagdesisyon. Unconstitutional, dapat ituloy. Wala pa nga yung form Hindi ko alam kung nag-print yung COMELEC. So sabihin ng COMELEC, teka muna, wait lang.
Pero paano yung filing? Kasi mahirap magpa-eleksyon. Kasi ganito po yan. Kaya po humihingi si Chairman George Garcia ng budget in advance. No? Pag ikaw magpapa-eleksyon, dapat i-declare mo yung taon na yon na election year, number 1. So, pag election year, marami ng preparation ng COMELEC. COMELEC muna kumikilos dyan. And then, election period, kumikilos na yung mga kandidato, yung mga aspirants. Election period, it's about, kalimutan ko na pagbarangay, 3 months? 3 months before, diba? Pag election period, ayan na yung bawal na yung may baril, gun ban, marami ng bawal. Hindi ka na pwedeng nag-a-announce sa Facebook ng vote. Hindi ka na pwedeng yung tarpaulin mo na hello, o happy Halloween na mga ganyan. Hindi pwedeng may vote. Kasi election period pa lang, hindi pa campaign period. So lalagay pa nila sa campaign period. Maglalagay pa sila ng campaign period, which is 10 days before election. Pero prior to that, merong filing of certificate of candidacy a month before, a month and a half before, meron, which is dapat nga next week. Kung matutuloy yung December 1. That is a month and a half or 2 months. Less than, mga ganon. 2 months before the BSKE, dapat meron silang filing of COC. Kaya, importante itong dates na rin. Sapagkat 4 days to go na lang, magfa-file na kayo ng certificate of candidacy dapat. Wala So, ang mangyayari niya, maaantala talaga ang 2025, December 1, barangay and SK elections. Di ho ba? Kasi kung meron kasi diyang mga, ayoko naman sabihin, mga opinion nila na tuloy yung December 1, paano matutuloy filing na ng Certificate of Candidacy? Kailan ba ulit ang filing? There is no law or there is no stipulation coming from the Commission on Elections that there is a new calendar of activities. So, ang next year, ang gagawin nilang calendar of activities is for the November 2, 2026 election. Now, ano yan? Ina-advance natin ng konti ha. Kung sakali man within, kaya nga diniscuss ko pa nung huli, kung sakali man within today and before the year ends, before 2025 ends, magdesisyon ng COMELEC, magdesisyon ng Supreme Court, na unconstitutional po yan, ibang usapan na yon. Pag-uusapan na yung date of the BSKE, hindi pwedeng umiral na yung November 2, 2026. Kinakailangan mapalapit nila. Mamimili sila ngayon. So, January, mag-uusap yung mga yan. O, limbawa, December, mag-uusap na. Kailan ang next calendar of activities for the new schedule of the BSKE. Ayan po ang mga mahalagang arithmetic dates na kinakailangan sundan para hindi tayo nalilihis sa proseso. Maraming salamat ulit mga kabarangay, and I hope you're doing well. I hope you're having as much fun as I am having right now in this time of my life. At dahil sa inyo, alam niyo, nagkaroon tayo ng panibagong purpose sa buhay. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat mga kabarangay.